For today's video, gagawa tayo ng tutorial or maglalagin tayo sa OEC. Kasi uwi tayo ng Pilipinas, so itatype natin ang DMW. So lumabas na po yung online OEC login. Ayan, yung pinakauna, yan, pipindutin natin. Tapos, eto po yung lalabas. Kailangan malakas yung internet para mabilis ang pagpaprocess natin ng OEC natin. So, maglalagin tayo dito kasi pinindot yung let's go. So, ilalagay natin yung email address natin, tapos yung password. Kailangan alam natin yung email address natin at saka yung password natin. So, punta tayo sa login. So, eto na po yung ating ginawang OEC before. So, ngayon, nandito na tayo sa ating OEC. Yung mga information natin, nandito. So, pupunta po tayo sa balik manggagawa. Balik manggagawa. Yan. Kung nakikita nyong nag-red yan, okay lang yan kasi pagbabayad sa pag-ibig. Wala tayong pag-ibig. Tapos, input mo dito yung flight mo. Kung kailan. So, babalik ako ng July 21. Kasi kailangan natin ng OEC pagbalik ng abroad. So, ayan, nalagay na natin yung July 21. So, i-process na natin. Nandito na tayo sa ating information. So, yes or no lang ang sasagutan mo dito kung yung amo mo pa rin ba yung uuwian mo or yung babalikan mo dito sa Hong Kong. So, yes. Ang answer natin ay yes. Are you returned to this job site? Yes. If your employment under this name, yes. So, ayan, you are aware that your face, blah, blah, blah. So, yes. So, eto na po yung ating OEC. Yan, exempt evaluation remarks. So, pwede na po nating ipaprint ito kasi complete na po yung details natin. So, ganyan lang po kadali. Ayan. Pindutin mo yung OEC print. Tapos, ipapaprint mo na dun sa computer shop or i-screenshot mo na. So, ganyan po kadali yung paggawa ng OEC dito sa Hong Kong. No need na po pumunta ng consulate kung alam nyong magdudot-dot dyan sa cellphone nyo. So, sana po ay nakatulong yung aking tutorial na naman na ginawa dito. Pero yung mga information ko po ay tatakpan natin. So, ganun lang po kadali. Thank you so much!